Gusto kong pag-usapan natin ang tungkol sa pananampalataya. Ang pananampalataya, sabi ni Apostol Pablo, ang simpleng kahulugan nito ay paniniwala sa isang bagay na hindi nakikita sa lahat ng mga tao. Ano bang meron nito? Naniwala ka ng Diyos na hindi mo nakikita. Ano bang meron nito? So, ibig sabihin, nasabi dito, ano ang pananampalataya ayon sa Biblia? Alam mo ba kung anong kahulugan ng pananampalataya? Sabi ng Hebreo 11:1. Ganito ang sabi. Ngayon ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Naniwala ka sa Diyos na hindi mo naman siya nakikita. Yun ang ibig sabihin na halimbawa, naniwala ka sa hangin na hindi mo nakikita, pero naramdaman mo ang isang hangin sa buhay mo. Ang Diyos hindi mo nakikita, pero naramdaman mo na mayroong Diyos sa buhay mo. Kung gaano kabuti o gaano kahalaga na may Diyos sa buhay mo, na hindi mo siya nakikita, pero naramdaman mo. Paano natin mahanap ang Diyos? Ayan. Paano natin mahanap ang Diyos? Kasi hindi nga nakikita ang Diyos. Sa Roma 10:17, kaya nga ang paniniwala ay nanggagaling sa pakinig at ang pakinig sa pamagitan ng salita ng Diyos. Hindi ka naniwala na may Diyos, pero nung napakinggan mo ito, nababasa mo ito, or may nagsasabi sa iyo, doon ka nagkaroon ng pananampalataya. Kaya, nagmula sa pakinig ang salita or ang iyong pananampalataya. Kaya, kung ikaw nanampalatayang may Diyos, naramdaman mo, meron itong gawa, paggawa mo ng mabuti sa harapan ng Diyos. Ginawa mong maayos kasi nga naramdaman mo. Ngayon, kung iyong ginawa ang mabuti, na lubos mong ginawa, sabi ni Apostol Pablo, huwag kang magmamalaki. Sa Efeso 2:8, ganito naman ang sabi, sapagkat sa biyaya kayo nangaligtas sa pamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Kaloob ng Diyos. Na ibig sabihin, dumating sa iyo ang pananampalataya, kalooban ng Diyos ito, dahil may nais ng Diyos na ikaw ay iligtas niya. Kaya gumawa ka ng mabuti para sa harapan ng Diyos at magkaroon ka ng kaligtasan. Aanhin mo pa ang pananampalataya kung ikaw ay walang gawa.